So today is the first Sunday po ng buwan ng Marso. Kay bilis po talaga ng araw. Marso na po. So summer na and susunod, Pasko na naman. Amen? Parang kailan lang, no? But anyway, salamat po sa biyaya at kabutihan ng Panginoon. And of course, pinapaabot po sa atin ang ating pong butihing pastor ni Reverend Dr. Lawrence Mascay. Siya po ay nagpapasalamat ng marami sa natapos po nating gawain nung last Sunday. And panalangin po niya, masundan po natin yung ating pong gawain. And to those who attend last Sunday po, I hope and I pray na tayo po ay napagpala ng madami pong mga salita, higit sa lahat ay ng paalala po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, ayan. Salamat po sa Lord and I'm excited dahil alam ko po na may gagawin po ang Panginoon sa ating pong mga buhay and naniniwala ako na mayroon pong ipapagawa ang Diyos sa atin. And today, sa ating pong series, tayo po ay natapos na nakaraan sa buwan po ng Pebrero. Ngayon po ay Marso na. Kaya po ang ating pag-uusapan ay from assuming to anointing. So bakit po? Napakaganda po na ating pong balikan at ating pong tingnan. Dahil tayo bilang isang mananampalataya ay hindi po dapat lagi tayong nakatuon doon. Ito lang kasi, so ganito yung aking naisip, ito yung aking nakita. But one thing na maganda po makita natin, yung pag-assume, kailangan po natin pag-ingatan. And today, from assuming to anointing, the first message na ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa buhay ng ating pong mga lingkod nung una, at matatagpuan po ito sa aklat po ng 1 Samuel chapter 16, verse 1 to 13. From assuming to anointing. At pag-usapan natin, God looks at the heart. Pwede po ba nating sabihin sa katabi natin, kapatid, ang Diyos ay laging nakatingin sa puso natin. Okay? So tingnan po natin. Sabi po, church, mga kapatid, simulan po natin. Let's begin with a simple question. Sabi po dito, have you ever assumed something? Naranasan po ba natin na meron tayong inassume na isang bagay and later, you realize na ikaw po ay mali? Maybe some of us, or many of us, o marami po sa atin, ay naranasan po ang bagay na ito. Have you ever assumed something, then later, you realize na ikaw po ay mali? Mga kapatid, madami po nagsasabi na alam natin yung tamang direksyon. Alam natin yung papunta doon, alam natin yung way. Pero pagdating natin doon, teka, wait, parang mali yung direction Parang mali yung tinuro ni Google Map. Mali yung ways. Pagdating natin doon, parang ibang barangay. In the same way, spiritual confidence does not automatically means spiritual approval. Marami sa atin ang ganito. Matagal na kasi akong Kristiyano. Okay na. Active naman ako. So okay na. May ministry naman ako. So okay na. Okay naman siguro ako sa Lord. But let us always remember, please take note of this, but assumption is not anointing. Tandaan po natin, lagi po nating unawain, assumption is not anointing. Hindi natin pwedeng sabihin, pastor, matagal na akong mananampalataya, so okay na ako. Pastor, active naman ako matagal na, baka hindi mo lang alam. Okay na po ako. Pastor, may ministry nga ako, in-appoint ko pa ako, so okay na ako. Okay naman siguro ako kay Lord, Pastor. Kaya okay naman ako. But let us always remember, but assumption is not anointing. That's why today, ating pong titingnan yung isa po napakaganda pong lesson about 1 Samuel chapter 16 verse 1 to 3. Pwede po ba natin buksan yung ating Bible? Meron po ba tayong dalang Bible today?
Yes. Kung wala po, even your cell phone, but please, meron po sa PowerPoint. Okay? Sabi po ng verse 1, chapter 16 ng unang Samuel, verse 1 to 13. Pwede pong salitan tayo ng basa. Basahin ko po yung verse 1, then response kayo in verse 2. Okay? Verse 1. The Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, since I have rejected him as a king over Israel? Fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his son to be king." Kayo po, verse 2. Verse 3, invite Jesse to the sacrifice. I will show you what to do. You are anoint for me, the one I indicate. Verse 4, Samuel replied, "Yes, in peace I have come to sacrifice to the Lord. Concentrate yourself and come to the sacrifice with me." Then he concentrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. Verse 6. Verse 7, but the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord look at the heart." Verse 8. Verse 9, Jesse then had Shammah pass by, but Samuel said, "Nor has the Lord chosen this one." Verse 10. So he asked Jesse, "Are these all sons you have?" "There is still a youngest," Jesse answered. "He is tending the sheep." Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." Verse 12. Tayo pong lahat in verse 13, sabay-sabay tayo. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. From the day on, the Spirit of the Lord come powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, Lord, we thank you po for another opportunity na binigay mo po sa amin to be with us. Salamat, O Diyos, sa inyo pong kabutihan. Salamat sa inyo pong biyaya. Salamat sa mga awit na amin pong pinagsaluhan at nawa yung mga awiting iyon ay nakaabot sa trono po ng inyo pong biyaya. And Lord, sa pamagitan po ng inyong salita na makakayag, pagpalain na po kami. Gamitin na po ang inyong abang lingkod sa kabila po ng aking limitadong kaisipan. Mahayag, O Diyos, ang iyong nais at ang inyo pong kalooban. Nawa, O Diyos, mapagpala kami, mahamon kami, ma-challenge kami at higit sa lahat, kami po ay makapagpatuloy na makapaglingkod. Pagpalain po ang bawat isa. And Lord, anuman pong gawa ng kaaway, winawasak po namin sa tanging pangalan mo. Wala pong karapatan na manatili sa lugar na meron po kami. Muli, O Diyos, sa inyo po ang papurit pagsamba. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Panginoon ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Amen. Good morning po and salamat po sa Lord. Balikan po natin. Napakaganda po ng binasa po natin. And today, our text, we will see a powerful lesson. Even a prophet can assume wrongly. Kung makikita po natin, nagkamali po sila.
1 Samuel chapter 16. King Saul has just been rejected by God. Na-notice po natin, and I think maraming beses na po kung paano natin ito nabasa, but one thing na maganda pong manotice natin, 1 Samuel chapter 16, King Saul has just been rejected by God. Bakit? Bakit po kaya? Bakit? Not because he is lack of charisma. Not because he is lack of leadership ability. Magaling nga po sila eh. Not because he is lack of obedience. Hindi po. Dahil masunurin sila. But God told to Samuel, sabi po dyan, how long will you mourn for Saul since I have rejected him as a king? God then commands Samuel to go to Bethlehem to anoint a new king from the son of Jesse. Kaya lang, there's a problem. Nagkaroon po ng problema because lahat po ng pinresent nila, nireject po ng Panginoon. Amen? Nireject po. This is a transition moment in Israel history. Napakatindi po nung nangyari because ang sinabi po nung hari, wala na bang ibang anak? And kung manonotice natin, David was not invited. Tama? Hindi po siya bahagi ng pagtitipon. And ayaw nga nung tatay. Di ba? Ayaw nung tatay. And I think in some point, maybe makita natin para may favoritism yung ama. But if we will notice, if we will study, kung makikita natin yung passage, David was not invited dun sa event, dun sa gathering. And nakakahiya, kung ikaw ay hindi invited sa isang gathering, para kang gate crusher. And nakakahiya na postura ka, pupunta ka doon, syempre wala kang pangalan. And today, di ba, pag may wedding, may invitation, kailangan nakasulat ang pangalan mo. Pero ito pong gathering ng pamilyang ito, nakakalungkot, nakakahiya, because David was not invited. Amen? Hindi po siya invited. Kaya tingnan po natin, ano po magandang makita natin? Ang sabi po natin, from assuming to anointed. Tingnan po natin, napakagandang makita natin, verse 7. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, pero ano pong sabi ng Panginoon? But the Lord, subalit ang ating Panginoon, looks at the heart. So napakaganda pong makita natin, magkaiba yung perception ng tao at lagi magkaiba ang perception ng Diyos. Magkaiba ang perspective lagi ng Panginoon kaysa sa perspektibo ng Diyos. Unang bagay na dapat natin makita, human assumption is based on outward appearance. Tatandaan po natin, lagi po ang tao, lagi pong nakabase saan? Sa appearance. Di ba? Sa mga nag-apply, lahat naman po siguro ay nakaranas mag-apply ako, nakaranas ako mag-apply ng trabaho. Na-reject din po ako. Because nakasulat ba naman doon, with pleasing personality. Malakas lang ang loob ko eh. Di ba? Lalo na kung magtatrabaho ka, beauty product, siguro Ate Ging. Di ba? Pero, nalala ko, when nung nag-apply po ako sa NCST, talagang one take lang. Ang naging problema ko lang during that time, wala akong dalang credential. Kaya, I think 1.5 year lang ako, din yun, si Sante na. But balikan natin. Number 1, human assumption is based on outward appearance. Verse 6. Balik tayo. Jump tayo po. Ano po sabi in verse 6? Chapter 16, verse 6. When they arrived, Samuel saw, sino po nakita? And, ano pong sabi niyan? And thought, surely, ang pag-iisip na, sigurado na, sureable na, ito na. Surely the Lord's anointed is stand here before the Lord. Naniniwala siya at sure na itong taong ito,
yung pipiliin. Tingnan po natin. Notice po natin yung salita. Yung may highlight po. Ano pong sabi dyan? Samuel assumed Eliab was tall, strong, impressive, probably looked like Saul. Kaya naniniwala siya na ito ng taong ito ang pipiliin. He looked like a king material. But here is the problem. Samuel evaluated with his eyes. Ano pong sabi? Surely the Lord's anointed stand here before the Lord. Itong tao na ang pipiliin ng Diyos. Itong tao na ang pipiliin ng hari. Ito na ang mananalo. Church, tingnan po natin. Please, bilang isa pong iglesia, even a spiritual leader can fall into a trap of evaluating based on what is visible. Bakit? Minsan ganito tayo. Kasi magaling magsalita. Ang galing-galing niya. Ang husay-husay niya. Sigurado, he is anointed or she is anointed by the Lord. Second, confident. Sigurado, napaka-spiritual ng buhay ng taong ito. Sigurado talagang very devoted siya kay Lord. May position. Kasi matured na Kristiyano yan, kaya yan ay may position. Pero, ang panglabas ay hindi laging patunay ng panloob. Amen? Ulitin ko po. Tandaan po natin mga minamahal, ang panglabas ay hindi laging patunay ng panloob. Minsan, ito po ay nakakatakot. Tama? Kaya sabi dyan, ano pong sabi kanina? Ano sabi kanina? Surely, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, o naisip niya, inassume na niya, surely the Lord's anointed stand here before the Lord. Ito na ang pipiliin ng Diyos. Eliab was tall, strong, impressive, and probably he is like Saul during the time. But, ang sabi nga, he looks like a king material. Pero, when Samuel evaluated his eyes, hindi po yun ang nangyari. Kaya sometimes, dapat natin unawain, hindi porke mahusay, hindi porke magaling, hindi porke maganda, hindi porke mataas, okay na. Amen? Ano yung tatlong C na dapat nating unawain mga kabataan pagpipili ng mapapangasawa? Ang sabi ni Doc Lawrence, unang C, dapat ay may second, may condominium. Pangatlo, career. Pang-apat, dagdagan po natin. Supposed to be, dapat ay Kristiyano. Tama? Sa mga 13, sino po dito ang 13? 13 years old. You're not allowed na kayo ay mag-enter sa relasyon. O ako na nagsasabi, unless, there is an exemption, unless ma-prove natin na merong kang tatlong C at merong pang-apat na C. Tama? And sa mga nagbabalak na sumubok, huwag nyo nang subukan. Ako ang unang tututon. Ako ang unang magwewelga. Okay? Ni pagtitiklop, di nyo maasikaso. Ni paghuhugas, di nyo maasikaso. Ni paglalaba, hindi nyo magawa. Tapos, pakalat-kalat kayo dyan, pa-holding hands kayo. Magtigil kayo mga anak. Kung hindi kayo papagalitan ng nanay nyo at ng tatay nyo, ako ang kakaladkad sa inyo. Okay ba yon? Siyempre, hindi ko naman kayo papahiya. Balikan natin. Sabi po dyan, minsan ganito tayo eh. Magaling magsalita, okay, anointed yan, pastor. Confident. Pastor, napaka-spiritual yan. Ay, pastor, may position. Siguro mature na yan sa Panginoon. Let us always remember, ang panglabas ay hindi patunay ng panloob. Tama? Tandaan po natin, ang panlabas ay hindi laging patunay ng panloob. Para po mas maintindihan natin, pangalawang bagay, ano pong sabi dyan? God
God's evaluation is based on the heart. Bakit? Ano pong sabi in verse 7? Ano pong sabi ng verse 7? Sabi diyan, but the Lord said to Samuel, ano pong sabi? Do not consider, ano po yan? Yung appearance or his height. Hindi porke okay, pastor, ang puti-puti kasi, ang kinis-kinis, okay na. Ano pong sabi diyan? Do not consider his appearance or his height. The Lord does not look at the things people look at. Ano pong sabi diyan? People look at the outward appearance, but the Lord, He is always looking at the heart. So, ang dapat nating maintindihan, ito pong passage na ito pong verse na ito, napakahalaga. God's evaluation is based on the heart. Tandaan po natin, hindi tayo hinusgahan ng Panginoon. Hindi tayo tiningnan ng Diyos nung tayo po ay inibig. Let us consider this. Minahal tayo ng Panginoon nung tayo ay makasalanan pa lamang. Amen? Hindi tayo minahal ng Lord nung tayo ay nakakilala na. Minahal ka kapatid nung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Lord. Kaya ang sabi ng Bible in Romans chapter 5 verse 8, ang sabi doon, while we are still sinners, inibig ka na po ng Diyos. Ganun ang pagmamahal ng Panginoon. Balikan po natin, God does not deny appearance exists. He is simply declare He's not a primary criteria. Sabi po dyan, yung Hebrew word, understanding heart, sabi po yan, lev, refers to mind, will, emotion, moral center, and intention. In other words, God examines motivation, not just manifestation. Ang ibig sabihin, hindi lang ang ginagawa ang tinitingnan ng Diyos. Hindi lang po yung ating ginagawa ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos kung bakit natin ginagawa iyon. Amen? Hindi lang po dahil nagbi-ministry na tayo, okay na. Hindi po dahil tayo po ay nakakilala na sa Lord, okay na. No. Ang sabi po ng Panginoon, ang sabi ng Lord, hindi lang ginagawa ang tinitingnan ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos kung bakit natin ginagawa yung mga bagay na iyon. Amen? Ibig sabihin, hindi sapat, pastor, okay na ako, matagal na akong Kristiyano. Ay, okay na ako dahil matagal na ako naglilingkod sa Panginoon. No. Ang sabi po, hindi lamang yung ginagawa mo ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos kung bakit mo yung ginagawa. Amen? Magkaiba po. Tatandaan po natin, hindi lamang po yung ginagawa natin ang tinitingnan ng Diyos. Kung bakit mo yan ginagawa, yun ang tinitingnan ng Diyos. Amen? We can sing. You can sing. Para saan? Para po tayo ay palakpakan. You can serve or we can serve. Para saan? For recognition. You can lead or we can lead. Para saan? Para magkaroon tayo ng power. Para tayo ay magkaroon ng control. Subalit ang ating Diyos, nakikita ng Diyos ang ating pong mga puso. Amen? Kaya anointing in the Old Testament was not random. It symbolized divine selection and empowerment. Kaya kung titingnan po natin, ang Diyos talaga po ay namimili ng unang panahon. And once na sinelect po ng Diyos, nandun yung kanyang anointing. Oil was poured extremely, but it represents internal concentration. Kaya nandun yung pagpapala. So when God say, He looks at the heart, ang ibig sabihin po nun, He is declaring. Nung sinabi ng Lord, ang Diyos ay nakatingin sa puso, ang sabi ng Panginoon, when God say He looks at the heart, He also declare. Dinideklara ng Panginoon. Ibig sabihin, anointing flow when surrender exists. Kaya kung makikita natin, si David was not invited dun sa gathering. Kaya po wala siya. And makita natin in some point, somehow, baka yung tatay may favoritism. O kaya, ayaw na lang kay David. And nakakalungkot, nung pinresent na yung mga anak, anong sagot ng hari? Wala na ba? Wala na. Pero ang sabi ng Bible, sabi ng mga komentaris,
yung mga pinresent na anak, yun ay mga best, mahuhusay, magagaling, talagang kumbaga trained. Pero ang sabi ng hari, wala na bang iba? Wala na. Why? Because ang sabi po dyan, God's evaluation is based on the heart. Iba kasi ang pagtingin ng Diyos kaysa pagtingin ng tao. Pangatlong bagay na dapat nating unawain, God often chooses the unlike. Ito na po, verse 8 to 11. Ano pong sabi dyan? Balikan natin, basahin po natin verse 8 to 11. Please po, verse 8. Ayan. Then Jesse called Abinadab, and he had passed in front of Samuel. But Samuel said, the Lord has not chosen this one either. Ano po sabi verse 9? Jesse then had Shammah pass by, but Samuel said, ano po sabi? Nor has the Lord chosen this one. Verse 10. Jesse had 7 of his sons pass before Samuel. But Samuel said to him, ano po sabi? The Lord has not chosen this. And verse 11, so he asked Jesse, are all the sons you have? Ito na ba ang lahat mong anak? Ano pong sagot niya? They're still the youngest. Jesse answered. Ano pong trabaho? Pinakilala niya at nakakalungkot yung presentation niya. Ano pong sabi niya? Basahin niyo po, ano pong sabi niya? He is tending the sheep. Kung babalikan po natin the first passage, the first chapter, iba po yung presentation na dun sa mga anak niya. But dito po makikita natin, he is tending the sheep. Samuel said, send to him. We will not sit down until he arrive. Hihintayin natin siya at hindi tayo uupo, hindi natin ito tatapusin hanggat hindi siya dumadating. Ano po manonotice natin dito? Yung presentation po ng tatay, hindi po balanse. Maganda yun sa una, but kay David, napakapangit. Nag-aalaga lang siya ng mga tupa. Huwag mo na siyang pansinin. Hindi siya okay. Mababa ang kanyang pinag-aralan. Mahina ang taong ito. God often chooses the unlike. Jesse presents 7 sons, one by one, isa-isa, at nung pinapresent, ganito itong anak ko, nakatapos ito ng lawyer. Marahil ang presentation po, kumbaga, may pagka-exam, pero, sabi niya, one by one, pero rejected. Until Samuel asked, are these all the sons you have? Jesse replied, they're still the youngest. He is tending the sheep. Nag-aalaga siya ng mga hayop. Tingnan po natin, David was not invited doon sa event. Hindi po siya kasama. He was overlooked, forgotten, hidden in the field. Hinayaan lang po na nandun siya sa gitna ng parang sa init at ulan na nag-aalaga ng mga hayop. And babalikan natin, David was not even invited dun sa event. Nakakalungkot. Di ba? Imagine niyo po kayo nagsasaya. Tapos yung isa, hindi. He was overlooked, forgotten, hidden in the field, umulan at umaraw. Nandun siya. Nagpapakahirap, nag-aalaga sa init at ulan. Nagsasakripisyo. But heaven saw him. Yun ang maganda. Sa kabila ng kanyang ginagawa, nakita siya ng langit. Church, here's the encouragement. Man may overlook you, but God never does. Amen? Sometimes, nakakalungkot isipin, and marahil ay madaming katotohanan o nangyayari. Sometimes, ang tao, nakakalimutan tayo. Lalo na pag tayo ay nakagawa ng bagay na hindi na maganda. Lahat ng ginawa nating mabuti, borado. But, God never does.
Maaaring hindi ka napansin ng tao, pero tandaan mo kapatid, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Amen? People will neglect you, people will reject you, people will overlook you. But let us always remember, hindi kailanman nakakalimot ang Diyos sa mga taong naging tapat sa Kanya. Amen? While David was shepherding the sheep, God was preparing him to shepherd a whole nation. Amen? Ulitin ko po. While David was shepherding the sheep during those times, God was preparing him to shepherd a nation. Ibig sabihin, yung ginawa po ng Panginoon sa buhay ni David, that is preparation. Amen? Yun ay paghahanda. Yung sakripisyo niya, yung paghihirap niya, yung kanyang init at ulan na nadanasan, yung kanyang sacrifices, God was preparing him to shepherd a nation. Amen? Kaya sabi dyan, nasaan na yung anak mo? Meron pa akong isa. He is tending the sheep. Kaya sabi nung hari, okay, papuntahin mo siya dito, hindi tayo uupo, hindi natin tatapusin hanggat wala siya. But let us always remember, babalikan ko po, David was not invited dun sa event. He was overlooked by his father, forgotten, hidden in the field. But heaven saw him. Ano pong magandang message ito? Kapatid, mga minamahal, sometimes wala tayong recognition. But let us always remember this. Kapatid, your effort, your value, your sacrifices, your love in the ministry, hindi yan nakakalimutan ng Diyos. Sabi ng Bible, your labor will not in vain in the Lord. Amen? David was shepherding the sheep. God was preparing him to shepherd a nation. Ibig sabihin po, we need to trust dun sa ating pong Panginoon dahil yung ginagawa natin, yung pinaparanas po ng Panginoon, pwede yung maging preparation natin dun sa ipagkakatiwala ng Panginoon na ministry o responsibility sa atin. Kaya mahalaga po yung paghahanda. Amen? Yung sakripisyo, yung kaunting pagod, yung kaunting hirap na ginagawa po natin, pwede yan pong preparation ng Lord. David is preparing. Inihahanda pala siya ng Panginoon. Amen? Kaya sabi diyan, while David was shepherding the sheep doon sa field, God was preparing him to shepherd a nation. So ano pong maganda? Hidden faithfulness produces visible anointing. Tandaan niyo po yan. Hidden faithfulness produces visible anointing. Mahalaga po at dapat nating unawain na minsan yung mga bagay na hindi po nakikita, yun ang mas kinalulugdan ng Panginoon. Tingnan niyo po yung picture. Analyze po natin. Simula dun sa umpisa hanggang dun sa lumaki. Second picture. Ang laking puno, laki ng ugat. Tingnan po natin. Next. Yan. Makikita niyo po, it is very important to understand, kailangan ng ugat para yung pong puno lumaki. And I think, nakadepende din sa lalim at laki ng ugat kung paano mag-grow yung isang puno. Sabi po dyan sa last picture, sabi po dyan, ano pong sabi? Roots grow downward before tree grow upward. Tama? Bakit? Kasi kung walang malalim na ugat, possible na walang mataas na puno. Roots grow downward before the trees grow upward. And ang sabi dyan, kung walang malalim na ugat, walang mataas na puno. Before public platform, there must be a private preparation. Ano pong sabi? Before a public platform, there must be a private
preparation. Kailangan po lagi. That's why David, kaya pala si David ay ganon. Siya po ay hinahanda ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi dyan, before public platform happen, there must be a private preparation. Dapat meron tayong ganon. Kasi ang sabi dyan, kung walang malalim na ugat, walang mataas na puno. And tama, before public platform came, there must be a private preparation. That's why David was preparing him to shepherd a nation. Kasi inihanda siya ng Panginoon doon sa field. Tinrain siya ng Panginoon doon sa field. Tinrain siya ng Panginoon sa init at ulan para mag-shepherd palala, mag-shepherd ng isang bansa o ng isang bayan. Why? Nakakalungkot makita o isipin, David was not invited. Pero, siya ang pinili ng Diyos. Amen? Sometimes, maganda po na makita natin and we must evaluate. God often chooses the unlikely. Sometimes, hindi natin nababalyo. Sometimes, hindi natin nababalyo kasi hindi naman tumatayo sa unan, hindi naman nakikita. Sino po ang nag-prepare ng inyong mga upuan? Sino po ang naglinis ng church before you came? Sino po ang nag-ayos ng mga sound system before we came? Sometimes nakikita natin yung mga tumatayo lang sa unahan. Di ba? Yun ang dapat natin makita. Hidden faithfulness produces visible anointing. That's why, before public platform, there must be a private preparation. Amen? Before we came, did we pray? Before we sing? Before we play the music? Did we pray? Naghanda ba tayo? Kasi sabi diyan, before public platform, there must be a private preparation. Kaya ito, maganda pong makita natin, yung pinagdadaanan natin, lalo na yung mga younger generation, your suffering is preparation ng Lord, hindi kayo pinapahirapan. Tama? Kung kulang ang baon, magtiis. Hindi kailangang ikahiya na wala kang baon. Tama? Nawalan na ng internet, kala mo kamatayan na. Katapusan na ng mundo. Di ba? Di ka lang makapag-milk tea. Doesn't matter na kung sila ay nandun sa Starbucks, nandun lang naman tayo sa Yellow Cab. Okay lang yon. Tandaan po natin, your suffering o yung ating pinagdadaanan, even our trials, even our suffering, maybe God will use, at naniniwala naman ako, those experience ay pwedeng gamitin ng Diyos. Bakit? Pwede yung gawing preparation ng Lord para dun sa better na lugar na kung saan tayo gagamitin ng Diyos. While David was shepherding the sheep in the middle of the fields, God was preparing him to shepherd a nation. Amen? Inihanda pala siya ng Panginoon. Kaya last, ang sabi dyan, before public platform, there must be a private preparation. Bakit? Kasi I believe during those times, si David ay kinakausap ng Diyos. Si David ay tinuturuan ng Panginoon. Si David ay ginagabayan ng Panginoon. Nandun yung preparation ng Diyos. Panghuli o pang-apat, ang sabi po dyan, anointing flows from the intimacy, not impression. Verse 13. Ano po sabi ng verse 13? So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. Ano po sabi? And from the day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Bumaba. Samuel then went to Ramah. Tingnan po natin. From the day forward, anointing marked a new beginning. David did not become a king overnight. Tandaan po natin, si David po, did not become a king overnight. But he was anointed the day. Anointing is not about immediate promotion. It is about divine empowerment.
Kaya po nandun yung patnubay at paggabay sa buhay po ng taong ito. Hindi agad nagbago ang posisyon ni David. Pero, nagbago ang presensya sa buhay niya. Ulitin ko po. Nung si David po ay tinawag at siya po ay pinili, hindi agad nagbago yung position po ni David. Ulitin ko po, baka ma-misinterpret natin po. When David chose, tandaan po natin, hindi agad nagbago ang position ni David. Pero, nagbago ang presensya sa buhay niya. Nung siya po ay tinawag, siya po ay pinili, hindi naman po kaagad nagkaroon ng changes. Pero ang maganda po, nagkaroon ng bago ang presensya sa buhay niya. Church, anointing is not about presence. Church, my beloved, church, anointing is not about presence. Not performance, not personality, not popularity. Kundi ang presensya ng Diyos na dumadaloy sa buhay natin. Tandaan po natin, not performance, not personality, not popularity, kundi ang presensya ng Diyos na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Tingnan po natin. Ang tanong, are you assuming or are you anointed? Dapat maging klaro po sa atin, let us not assume I am a Christian, I am a born again, I am a believer, I am a leader, I am a worship leader. Ang tanong lagi, are you assuming or are you anointed? Tandaan po natin, are you confident because yung tagal na natin sa church, ilang taon na tayo mananampalataya, ilang taon na tayo dun sa position natin sa ministry? Are you confident because of ability and talent that you have? Or are you broken before God in private? For assuming to anointed means from image to integrity, from activity to intimacy, from self-confidence to spirit dependence. Kaya babalikan po natin, si Lord ay hindi laging nakatingin doon sa ginagawa natin. Si Lord ay laging nakatingin kung paano natin ginagawa yung bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano yung relevance sa atin, mga minamahal? What is the challenge? Church, today, called church value branding. Presentation, platform. But heaven's value, number one, purity. Napakalaga ng purity. Second, yung obedience. Pangatlo, yung surrender. Church does not need more impressive believer. Ulitin ko po. The church does not need more impressive believers. Ang kailangan po ng iglesia, the church needs more surrendered believer. Hindi kailangan po ng iglesia ng maraming performer. Ang kailangan po ng iglesia ay maraming puso na puspos ng presensya po ng Diyos. Aanin po natin ang talent kung walang anointing. Tatandaan po natin, hindi po kailangan ng Diyos ng impressive believers. Ang kailangan po ng Diyos ay mga surrendered believers. Amen? Hindi kailangan ng mas maraming performer. Ang kailangan po ng Diyos ay yung may pusong puspos ng presensya ng Panginoon. That's why David chose, kahit anong gagaling ng kanyang mga kapatid, ang daming palabok, ang daming pasakalyo ng ama, ito siguro, ito na ang pipiliin. Ano sabi ng hari? Wala na bang iba? Wala ka na bang ipapakita mas maganda pa dyan? Meron. Wag mo nang pansinin nyo, nag-aalaga lang naman ng hayop. Doon sa kagubatan. Pwede ito na lang noo. At hindi alam nung tatay, yung ginawa ni David, yung pala yung preparation ng Diyos para siya po ay mag-lead ng isang bayan. Ulitin ko po, mga minamahal, hindi kailanman kailangan ng Diyos ng maraming performer. Ang kailangan lamang ng Diyos
ay ang mga puso na puspos ng presensya ng Diyos. Amen? Kahit anong gawin natin perform, kahit anong gawin natin pagtumbling po dito, kung wala po ang presensya ng Panginoon, everybody will be useless. Amen? Ano po sabi ng Corinthian? Ang sabi ng Korinto sa 13, sabi noon, kahit anong gawin, ipagbili, ipamigay ko man ang aking sarili, ipasunog ko man, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga anghel, mapalipat ko ang bundok. Ano sabi ni Pablo? Kung wala akong pag-ibig, useless. Ano pong ibig sabihin? Ano pong magandang makita natin? Hindi kailangan ng Diyos ng performance. Ang kailangan ng Diyos ay ang tunay na paglilingkod sa Kanya. Ang kailangan ng Panginoon ay pusong puspos ng presensya ng Panginoon. The church does not need more impressive believer. The church need more surrendered believers. Para po maranasan natin yung anointing, we must surrender our lives to Jesus. Amen? Yun ang kailangan. Some will assume God corrected. David was not anointed. The question is not, how do I look people before people? The real question is, how is my heart before God? Hindi po dapat ang tanong, how do I look before people? Ang dapat na tanong, the real question is, ano pong dapat? How is my heart before God? Kumusta tayo sa harapan ng Diyos? Kumusta tayo sa harapan ng Panginoon? Church, God is still looking for heart. Not perfect heart, but surrendered heart. Ang Diyos po ay laging nakatingin doon sa puso na kung saan ay laging nakasuko sa Panginoon. Tandaan po natin, sinabi po ng Bible, mapalad ang taong nagpapakababa dahil siya ay itinataas ng Diyos. Dahil ang taong nagpapakataas o nagmamataas, siya ang ibinababa ng Diyos. Anong panalangin po natin? Lord, search my heart. If there is pride, ang panalangin po natin, Lord, remove it. If there is assumption, break it. If there's a hidden sin, expose it. Lord, anoint me, not for attention, not for a false, not for but for your presence. From assumption to anointing. So ang panalangin po natin, hayaan ng Diyos na wasakin, durugin ng Diyos ang ating puso at muling buuin na mayroon pong pag-ibig at pagpakumbaba sa ating Panginoon. Amen? Kasi ang sabi ni David, David was not invited. He was rejected by his parent first. But nung sinabi ng hari, he is the one. Tandaan po natin. Ito po ang maganda lagi nating tandaan. Anointing is not based, it's not about immediate promotion. It is about a divine empowerment of the Lord. Kaya po, hindi agad nagbago ang posisyon po during the time ni David. Pero, nagbago po ang presensya sa buhay niya because of the anointing ng Panginoon. Amen? Ganun din po tayo. Ganun din po ang dapat nating makita. Hindi porke tayo po ay na-promote, ako na ang boss, ako na ang hari, ako na ang leader, ako na ang masusunod. No. Hindi agad nagbago ang posisyon ni David, pero nagbago ang presensya sa buhay niya. Church, anointing is about presence, not performance, not personality, not popularity. It is about the presence of God sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. So ano pong paalala po sa atin? God is not looking, o God is not always looking doon sa physical appearance ng tao, but God is always looking inside of the heart. Tandaan po natin, ang Diyos ay iba ang perspektibo sa perspektibo ng tao. Ang tao ay nakatingin sa panlabas. But let us always remember, si Lord ay nakatingin sa puso na meron po tayo. Kaya mahalaga po at dapat nating tingnan, uulitin ko po, ang Diyos ay hindi nakatingin doon sa ginagawa natin lamang.
God o ang ating Panginoon ay nakatingin kung paano natin ginagawa yung mga bagay-bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Pwede tayong tumayo. And pwede po nating awitin yung isang awit. And while we are singing this song, pwede po ba nating i-meditate at tingnan po natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. God looks at the heart. Lagi po natin tatandaan, ang Diyos ay laging nakatingin sa puso ng bawat isa sa atin. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.